Isa ito sa underrated na travel destination dito sa New Zealand. At hindi namin in-expect na ganito pala siya ka-challenging puntahan. I-explore na natin ang Three Sisters and Elephant Rock dito sa New Plymouth ng North Island, New Zealand. Ano, tara? Take my heart, don't break it. Mahigit 5 oras din ang naging biyahe namin para marating ang Three Sisters and Elephant Rock. Located nga pala ito sa Tongaporuto ng North Taranaki. Bali, hinahabol nga pala namin ang oras ng low tide. Kailangan talaga low tide para makalakad ka sa mismong beach at malapitan mo ang mga rock formations. Kaya I highly suggest na dapat i-check nyo ang weather forecast at tide schedule online. Bago nga kami pumunta sa mismong beach ay dumaan muna kami sa Pilot Road Lookout. Dito kasi makikita ang breathtaking panoramic view ng Three Sisters. Ayun ang pupuntahan namin, guys. Ayun! Yeah, it's right there. Bali sa mismong car park, naglakad lang kami ng 2 to 3 minutes at napuntahan na nga namin ang pinaka-lookout area. Dito mo makikita ang breathtaking panoramic view ng Three Sisters at ng buong coastline. Perfect spot din to kung gusto nyo ng picture taking. Mga pang IG-worthy post o kaya naman pang malakasan na may story. Base nga sa mga nabasa ko, 4 talaga sila dati na rock formations pero over the years, 2 na lang ang natira. Dahil sa natural erosion, gumuha ang isa noong 2003. So kahit na Three Sisters pa rin ang tawag, 2 na lang talaga ang visible pillars ngayon. And sadly, noong 2016, due to heavy erosion, ay nawala na rin ang pinaka-trunk ng Elephant Rock. So habang nakikita nyo pa rin yung pinaka-body and legs ng Elephant Rock sa beach, wala na talaga yung pinaka-iconic trunk niya. From this lookout, meron na nga rin palang access pababa papuntang rock formation. Pero masyado siyang malayo at medyo mataas na ang tubig kung dito naman dadaan. Kaya pagkatapos nga namin mag-photo ops, ay bumalik na rin kami sa car park at 5 minutes lang from here ay mapupuntahan nyo na ang pinaka-jump off point ng Three Sisters and Elephant Rock. From the car park, guys, kailangan nyo lang maglakad ng mga 5 to 10 minutes pero hindi namin in-expect na ganito pala ka-challenging yung pagpunta sa pinaka-rock formation. Naabutan namin yung low tide pero grabe pala yung putik na dadaanan. I highly suggest na magsuot kayo ng waterproof shoes or di kaya naman ng hiking sandals na madali lang linisin. At iwasan yung pumunta after heavy rain para naman maiwasan nyo rin yung masyadong putikan na daanan. May halo kasing volcanic materials or fine silt yung klase ng buhangin dito. Medyo malagkit at kumakapit talaga siya sa sapatos kapag nabasa. At this moment, medyo nagmamadali na nga kami kasi napapansin namin na nag-start ng mag-high tide. Kung titignan nga doon sa pinaka-lookout, akala ko magkakatabi lang yung mga rock formations. Pero ang lalayo rin pala talaga ng pagitan nila. Hindi na nga pala namin na-explore lahat ng rock formations at nag-decide na kaming bumalik na dahil baka mas mahirapan pa kami kapag lalong tumaas ang tubig. Bali yung papunta kami, guys, wala pang tubig sa dinadaanan namin. Sobrang maputik lang talaga. Hindi ko siya nire-recommend kung meron kayong maliit na bata, lalo na kung yung bata ay hindi naman sanay sa mga ganitong lakaran. Medyo delikado rin dahil madulas yung putik kapag sobrang basa. Nung pabalik nga kami, wala na kaming choice kundi alisin yung aming mga sapatos dahil tumaas na nga yung tubig. And for me, mas madaling linisin yung paa kaysa labahan pa ang mga sapatos. Medyo hassle talaga yung pagpunta namin dito. Wala naman kasi sa mga na-research ko na ganito pala dapat ang pagdadaanan bago mapuntahan yung pinaka-rock formations. Drop toilet nga lang din pala ang meron dito. Ibig sabihin walang water supply. Kaya naman, nagugas lang kami ng aming mga paa at sapatos sa pinaka-ilog na malapit dito sa car park. Medyo na-compromise nga dito yung itinerary namin kaya after that ay pumunta na kami sa aming accommodation. Nagstay nga pala kami sa Amity Motel. Located dito sa Stratford at sobrang convenient ng location dahil katabi lang nito ang supermarket at malapit na rin sa mga next travel destination namin. Pinaka-room, modern type, mukhang bago at simple lang yung style. Kompleto rin ang mga gamit sa kitchen area. May microwave at fridge at talagang perfect kung gusto mong magluto para na rin makatipid. Malaki rin yung space nila sa pinaka-CR. Malinis ang toilet, may towel dryer, at complete with toiletries. We booked this place for $386 for 3 days and 2 nights. I know it's pricey pero last minute booking na kasi ito. A day before lang kami umalis, saka ko siya napabook dahil gusto ko nga makasigurado na maganda ang weather bago kami tumuloy sa next stop namin. At ikukwento ko naman yan sa aming next video. Kaya naman marami pa akong isi-share sa inyo sa aming New Zealand journey. Kaya don't forget, follow for more!